Hello mga boss, gusto ko lang i-good luck and congratulate sa mananalo sa lahat ng sumali sa Boss Mail Content War Season 2. Ayan, si Boss Vic ito, sana deserve yung manalo at siyempre dun sa mga hindi mapipili, ipagpatuloy nyo lang ang inyong ginagawa dahil ako naman nagsimula din sa ganyan. Sana kita-kita tayo soon, alright? Big shout out sa mga contestants ng Boss Mel Content Wars Season 2. Good luck sa inyo. And sa mga aspiring motovloggers, aspiring vloggers, tuloy-tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. As long as you're happy and wala kayong tinatapakan tao. Be consistent. God bless you and more power pagbati mula kay Idol Mo. Hi guys, Steph 5 here at shoutout po sa lahat ng participants ng Boss Mel Custom Seats Content War Season 2. Guys, nakita ko yung mga gawa nyo and grabe, ang gagaling, nakakatawa. And para po sa mga aspiring motovloggers dyan, guys, huwag kayong magsasawang gumawa ng content ha. Gawin nyo lang kung saan kayo masaya. And hindi din masama na mag-aral, kumbaga learning should be continuous. At higit sa lahat, dapat masaya kayo sa ginagawa nyo. Yun lang naman guys, dadating din ang big break nyo. And yun lang, okay, titigil. Just focus lang kayo sa ginagawa nyo. Yun, mag-iingat kayo palagi. And sana magkita-kita at magka-ride tayong lahat soon. Ingat! Bakit nga ba sila naglalaban? At ano ang dahilan? Sa mundo ng custom seats, isa lang ang alamat at pinakamalakas na custom seat maker. Ito ay si Boss Mel. Ang upuang kalasag na gawa ni Boss Mel ay ang isa sa pinakamalakas na sandata sa mundo ng custom seats. At kung sino man ang magtataglay ng kapangyarihan nito, ay magkakaroon ng pambihirang lakas, bilis at kapangyarihan. At dapat itong may kalat sa mundo ng custom seats para mapanatili ang lakas nito at kapayapaan. Marami ang masasamang nilalang ang gustong magtaglay nito para gamitin sa kasamaan at ikalat ang kapangyarihan nito sa kasamaan. Isa na dito ay si Russell, ang hari ng Brand X. Si Motomac ang mortal na kalaban ni Russell at karapat-dapat na tagapagmana ng upuang kalasag ni Boss Mel. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa niya ito taglay. Ang tanging gusto niya lang ay ang talunin si Russell at pigilan ang kasamaan nito. Kaya hindi dapat mapunta sa kasamaan ang upuang kalasag ni Boss Mel. Masyado siya malakas. Mahina ka talaga, Motomac. Yung ba'y sinasabi nila? Ha? Na tagapagmana ng kalasag ni Boss Mel? Hindi ko siya kaya. Pero kailangan ko siyang talunin sa kahit anong paraan! Wala ka talagang kadala-dala, Motomac. Sabi ko sa'yo, hindi mo ko kaya! Humanda ka na! Motomac, alam ko na may mabuti kang hangarin sa mundo ng custom seats. Ngunit hindi mo siya kayang talunin sa sitwasyon mo ngayon. Sa pagkakataong ito, ipapahiram ko sa iyo ang aking upuang kalasag. Ngunit kailangan mo itong ibalik para hindi ito mapunta sa kasamaan.
Taglay ng aking upuang kalasag ang lakas ng buhawi at bilis ng kidlat. At kung sino man ang humawak nito ay magkakaroon ng pambihirang bilis at kayang kontrolin ng malakas na buhawi. Kaya talunin mo ang hari ng Brandnex at panatiliing mapayapa ang mundo ng custom seats. Hindi maaari! At madaling natalo ni Motomac si Russell gamit ang kapangyarihan ng upuang kalasag ni Boss Mel. Ngunit kailangan niyang ibalik ito para hindi mapunta sa kasamaan. Kung ang inaakala nyo ay tapos ng lahat, nagkakamali kayo dahil nag-uumpisa pala ang totoong digmaan sa mundo ng custom seats. Ng custom seat ni Boss Mel? Kalasag pala yun, kuya. Mali, kuya. Sorry. Mali ako eh. Sige na. Steady lang, steady. Steady and go. Dito sa akin. Ready and action. Ready and action. Okay, cut. Balik. Yan. Cut. Cut. Okay. Cut. Sa kahit anong paraan. Pero sigaw ka na. Pero kailangan ko siyang talunin. Sa kahit anong paraan. Ay. Ano ba yan, Tay? Nagiinom ka na naman? Di, isang bote lang pampatulog. Isang bote? Araw-araw ka nagiinom isang bote? Alam mo naman wala akong kasama rito sa bahay. Nasa trabaho ko palagi. Ayun na nga yung problema, nasa trabaho ako. Tapos ikaw, inom ka ng inom. Nang dahil sa pag-iinom mo ng mga kapatid ko. Di mo ba naaalala yung mga nangyari? Nang dahil din sa kakainom mo? Tapos sasabihin mo sa akin isa lang. Eto na naman tayo eh. Lalayas na lang ako. Nak, teka na, sandali. Nak!
the road seems uncertain and you can't stop the hurting, I'll be there for you. When there's no one beside you, I'll be there to guide you, catch you each time you fall. When the stars won't shine anymore, I'll be there. When the world isn't kind and your dreams they need more time, I'll be there for you. If the rules they keep breaking and the future is fading, I'll be there for you. The rainbow will land in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there. Who knows where we'll go? Maligayang Pasko, nak. Sana sa araw na to, mapatawad mo na ako. Alam kong malaking naging pagkukulang ko sa inyong magkapatid. Naging pabaya akong ama. Pagpasensyahan mo itong kaunting naipon ko. Alam ko kasi na may isang bagay ka na gustong bilhin. Pinag-ipunan ko yan. Siguro sa ngayon, ito lang muna yung may bibigay ko sa'yo. Hayaan mo, nak. Sisikapin kong maging maayos ulit ang buhay natin. Hindi man ngayon, alam ko na may tamang panahon. Sorry, nak. Maligayang Pasko. Sana napasaya kita. Mahal na mahal ka ni tatay. Rainbow will land in the palm of your hand. Don't ever let it go. Oh, kumusta? Malaang ron, lubin mo ako. Ilang araw nang masakit yung mga balakang mo ha. Oo, tara. Tara na. Nilutin. Wala na naman tayong bigas. Ano kaya itong bukas? Timbangan ko po. Ay, ito na. Sa Ace. Sa Ace ka ko, mag-iarap ko. Nabunak. Pera na. Sabihin mo kayo muna kay teacher, pag nagka-pera na si Papa, magbabayad. Ha? O, sige na. Pumasok ka na. Sige lang. Sige, ingat. Okay, pasok ko po. Sige, ingat ha. Wala na naman kami bigas. Paano naman tumama yung gabi? Ano naman nagsasabi ko? Oh, kumusta? Ito, wala na naman tayong bigas. Yung bata pala, pumasok na. Sa lubong ko nga eh. 6 pesos lang yung binigay ko ng baon. Amo, bukas na bukas, maaga akong babiyahe. Tapos may bayaran pa tayo sa school. Magluto ka dyan para makakain tayo. Dapat sumasakay sa akin, ang oras na.
sila ng tapon dito. Hindi nila alam, yan nagsimula ng pagka. Tapon yung mga tao dito. Ha? Sino ka? Ako si Inang Kaligtasan. Dahil sa iyong kabutihan, ikaw ay aking gagantimpalaan. Asan ako? Asan ako? Andito ka ngayon sa Bosmel Custom Seat at ikaw ay aking bibigyan ng gantimpala dahil sa iyong kabutihan. Wow! Ang ganda! Naka-Bosmel Custom Seat pa. Sarap bumiyahin nito. Ha? Ganda ng motor ko ah. Panaginip ko ah. Ang totoo? Yan mo nga. Ganda biyahe ko dito. Ganda. Nakabot ng custom seat pa. Tapos ako ng customer. Kuya, habal kayo kuya? Opo kuya, tapo kayo. Sa Dasma po eh. Ganun po. Tara sir, ito po. Ay po sir. Let's go! Lapit po kayo sir ha. Sir, takpa na po tayo sir. Kuya, so yung ride natin ha. Ayoko. Ayoko sir. Gusto mo ba hindi yata ng sideline? Opo. Ay, ano sideline sir? Okay. Ay, Bosmel sir. Wow. Ano po yung sideline sir? Racer ka na upuan. At talaga po? Oo. Pasok tayo sa loob, papaliwanag ko sa iyo. At talaga? Sige sir. So, ganito gagawin natin, boss. Siyempre, ikaw, marami kang tropa na nagmumotor sa nagra-rides. Opo. So, dadalhin mo dito, tapos kami na yung gagawa mismo. Tapos ikaw na yung paalam mag-tenta. Ay, opo. Sir, ganda pala yan. Thank you sir ha. Papalik po ako. Magkahanap po ako ng mga kaibigan ko may mga upuan na sira. Tapos dadalhin ko po rito. Ang ganda pala talaga ng Bosmel sir. No? Sige po, Sing. Thank you. Opo. Thank you sir. Thank you po. Alis na po ako. Thank Okay, you po. ingat, ride Thank you po. Oh, mahal. Uy. Mukhang maganda yata ang biyahe natin ah. Oo. Hindi na sumasakit yung balakang mo. Wala, makapahaw lang ito. Yung mga Kasi ano siya ako ngayon. Ang ganda ng biyahe ko. tayo ngayon ah. Oo. Ang ganda ng biyahe ko. Dito kakaano sa... Magandahan natin yun. Dito kakain pa lang kami O oh. ito ha. Medyo kumita tayo ngayon ng maganda. Ang ganda ng biyahe ko. Ang dami kong naging talaga? ano. Oo. Ito. Pag ano mo ha. Yung babaon mo bukas ha. Ito. Tapos ito naman yung sayo. Ha. Pag ano natin ha. Bayad Okay. natin ngayon sa kuryente Oh, at saka sa sige. tubig. Ay, salamat Lord. Salamat naman. Medyo sana makakaahon na tayo. Maraming salamat sa Bosmel Custom Seat. Kahit pa paano makakaahon na tayo at may pang araw-araw na tayo. Tara, kumain na tayo. Bosmel. Tab! Pasok na ako sa trabaho! Gilab, ingat. Okay, salamat na. Pasok na ako sa trabaho. Ingat po. Mama mo, ingat. Lalayan mo dito sa bahay ha. Opo. Mga kapatid mo, huwag mo pabayaan ha. Opo. Hindi nagmotor si tatay. Kaya pala sila ang upuan. Tay! Ba't hindi nagmotor si tatay? Hindi ko alam na. Tira yung upuan eh. Tira yung upuan.
Nakakalungkot naman. Nay! Labas mo na ako. Labas mo na ako. Sige nak, huwag ka makipag-away sa labas ha. Opo. Tropa, baka pwede humingi ng tulong sa inyo. Nasira yung upuan ng papa ko eh. Ang motor. Sige. Sige, tropa, magpapalimos na lang muna ako. Kasi magkakaroon na ako, tropa. Sige. Tapon basura po. Sige, kunin mo lang yan. Oh. Kuya, bayad po sa tapon ng basura. Sandali lang ito. Salamat po, kuya. Kuya, pakarwash naman po, kuya. Pakaisan ka lang. Bigat pa naman na ito. Kaya, pakiayos kaya. Pakiayos ah. Okay na yan, kuya. Next na yan, Insan. Insan. Kuya, bayad oh. Salamat po. Kalakal! Ako na lang po kalakal nyo, te. Ako na ang to kalakal nyo. Baka to, pwede na to. Pwede na to, baka makatulong na to sa tatay ko. Okay, kuya, mamalimos. Kuya, palimos, kuya. Ay, grabe. Salamat, ya. Palimos. Pwede pa malimos. Salamat po. Kaya pa yung mga tropa ko ah. Ay, nandiyan na pala si Ryan. Ito na yung ang pag-asa pambili ng papa mo. Thank you. Iba kaya, nasan na? Eh, na pala si Kim. Sige, tropa. Huwag kang tumakot. Sorry, tropa, wala akong na-discarte. Sige lang, okay lang yan. Nasaan na kaya si Francis? Pala si Francis. Kaya pala yan, oh. Thank you. Uy, ayun na pala si Mark. Sige, okay lang. Thank you mga tropa. Makakabili na rin ako upuan para sa tatay ko. Kasi kailangan eh. Maraming salamat sa tulong nyo. Okay lang yan, dugo po. For all for one. Ay, kamusta? Okay lang po. Kamusta yung trabaho, tay? Ayos lang ito, medyo pagod. Naglakad na kasi ako eh. Tay, Ay, tsaka, ano pala ako sa'yo? May regalo. ano yan? Upuan po sa motor nyo. Nakakapuwas eh. Kung basan, ba't kwenta rin na? Ito po. Oh, wow, ang ganda. Oh, Binili ko po yan. Nagpatulong ako sa may kaibigan ko para mabili namin yan. ang ganda. Tsaka Busmel custom seat cover. Pagkatibay nito na. Thank you na ka. Thank you. Maraming salamat na ka. Thank you talaga na. Maraming salamat. Kung gusto ko talaga ito, nak. Nakita. Saka lagi ito kung nakikita, nak, sa ano, nak. Sa social media, nak. Wala ko, nak. Maraming salamat na ka. Sige po. Talaga, nak. Buti nabili mo ito, nak. Paano mo nabili ito, nak? Nagpatulong po ako sa may mga kaibigan ko. Maraming salamat talaga, nak, ha. Sige po. Thank you, nak. Tara, nak. Pasok na tayo, nak. Thank you talaga, nak. So, magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Gamhanan TV, ang wristbacker ng Busmel Custom Seat. Yun, ayan. Inaanyayahan ko kayo mga idol na bisitahin o puntahan kung gusto niyo magpagawa ng inyong mga seat cover, ang Busmel Custom Seat Cover Kawit at Custom Seat Cover Dasmariñas, Cavite. At lalong-lalo na suportahan natin ang pinakabatang bata
na branch ng Bossmel Custom Set dito sa Pasig. Yan, ano pa idol ang hinantay nyo? Tugod na at magpagawa na tayo ng ating mga seat cover. Garantisado na at matibay pa. Kaya let's go, ipakita ko sa inyo mga idol yung mga finished product nila kung paano nila ginawa. Let's go. Dito na tayo mga idol sa Pasig. Tara, samahan nyo ako at pasukin na natin to at ipakita ko sa inyo kung paano ito ginagawa. Let's go! So ayan mga idol, may nagtatabas, may nagtatahi at may nag-aayos na ng finished product mga idol. Yan, nakita nyo yan mga idol. At ito na ang mga finished product nila mga idol. Pakita ko sa inyo kung gaano kalupit at gaano kaastig ang mga pormahan nito mga idol pag nilagay nyo ito sa mga motorsiklo nyo. Ayan. At saka siyempre, napaka-approaching ng kanilang mga staff dito mga idol. Tara, samahan nyo na. Sabi nga, kung gusto, may paraan. At kung ayaw, ang dami-daming dahilan. Sa buhay ng tao, hindi na mawawala ang problema at pagsubok. Pero alam mo kung ano ang kailangan? Tibay ng loob at pagiging positibo. Ako si Sapuroy, simpleng tao, isang empleyado tulad din ninyo, isang anak, ama, at syempre, isang asawa. Baka masaya ka dyan. Kailangan ko lang ng pindagdag. Ha? Kailangan ng pindagdag pang gas. Oo nga, sabi nga ang pera eh. Magkano lang yung pera ko eh. Papasok ko mga mamaya. Paano kaya kayo? Bigay na lang ito. Ang bayad sa lobo. Paminsan-minsan, tiis talaga kung anong meron sa hapagkainan. Pero ganun pa man, laban lang ng laban, walang sukuan. Gaano man kahirap ang sitwasyon, hindi ako matitinag kailanman para sa aking pamilya, para sa aming pangarap. Patuloy na haharapin ang hamon ng buhay at walang pagsubok na hindi kakayanin. Maging sa gabi man, o mapaumaga, basta't para sa pamilya, lahat ay aking kayang-kaya. Minsan natutulala at napapaisip, bakit nga kaya ganito? Bakit nga ba ganito? Pero ang stress reliever ko, alam niyo ba kung ano? Nung simulan ko ang paggawa ng mga video at maging isang baguhan sa mundo ng pagbablog. Sa simula, masasabi ko, mahirap talaga. Ups and down kumbaga. Pero hindi ito naging hadlang para sukuan ko ang aking nasimulan. At dahil nga baguhan, ilang beses akong nadapa at pakiramdam ko parang ayaw ko na.
Pero sa huli, nanaig pa din ang pagiging positibo ko. Sabi ko, masaya ako sa ginagawa ko. At tulad ng pagsisikap ko para sa pamilya ko, kahit anong hirap, laban lang ng laban at walang sukuan. Tulad nga ng sinabi ko, basta para sa pamilya ko, kayang-kaya ko. At patuloy ako makikipagsapalaran at haharapin ang hamon ng buhay ng buo ang loob at may paninindigan. At kahit ilang pagsubok man ang humarang, kailanman ay hinding-hindi ako patitinag. Ako si Sapuroy at ito ang maikling kwento ng buhay ko. Mga palad na walang tigil sa pagkuskus, hanggat may oras at lakas ay ibubuhos. Ganito ang buhay sa ibang bansa, alipin sa ibang bayan. Pre, double shift ka na, di ka ba uuwi? Oo pre, kailangan eh. Pauwi ako ng Pinas. Sige, gano'n naman sa'yo. Bawat perang kinikita ay katumbas ng pawis upang maibigay lahat ng kanilang nais. Pagod, masiguro lang na iniwang pamilya sa Pinas ay hindi magugutom. Luwa, mapunan lang ang hinahanap nilang saya. Lungkot ang nararamdaman sa bawat araw na dumaraan na hindi ko kapiling ang pamilya. Lungkot, imbis na saya sa bawat selebrasyon na wala ako. Pangungulila sa bawat ikot ng kamay ng orasan na kung kaya ko lang pabilisin upang lugar na ito'y lisanin. Mga bagaheng mabigat na dinadala ko, ngunit tinitiis dalhin. Pre, uwi ka pala ngayon ng Pilipinas? Oo pre, mamaya alas-alas ng hapon. Kasi sa December pa lang uwi ko. Uy, pre, ang ganda naman ang t-shirt mo, Bosman. Oo, boss Bill yan. Nagpapagawa ko pag uwi ko. Ako din, magpapagawa din ako dyan. Sa December pag uwi ko, ako dyan sa Bosman, yung wooden seat. Oo, bagay na bagay sa sniper mo yun. Oo, dahil sniper nga, at dito ko napili kay Bosman ang pagawa. Yan, tama-tama yan. Oo, na ako, baka malit pa ako eh. Sige pre, ingat. At uwi na rin naman ako sa December. Sige, basta mag-iingat ka dito. Okay, sa nalayan. I-message na lang kapag ano. Okay, thank you, thank you. Para sa pangarap. Pangarap na hanggang ngayon ay hindi ko pa din mabot. Malayo pa kahit nasa malayo na. Mahirap ang magkunwari sa bawat ngiti na kinukubli. Kapit lang, nagpapatuloy. Umaasa na lahat ng hirap na ito ay may saysay. Padayon na may tapang, lumalaban at nagpapakatatag. Ito na ang pinakahihintay ko sa 2 taon, ang muling pagbabalik kahit sandali na masilayan muli ang pamilya.
dala pa rin ang maleta pabalik. Maleta ng pag-asa at pagpapatuloy na kahit sa sandali lang muli mapunan ang pananabik. Hiling ko na sa aking pagbabalik, nais nila ay hindi ang maleta ng tsokolate, sabon at iba pa, kundi maleta ng pagmamahal at pananabik na muli akong masilayan. Pag-asa na ang luha ay mapalitan ng saya, pagod na mapalitan ng pahinga, pagkat nandito na ako sa aking tahanan. Ang sarap mabuhay sa mundo, no? Pero paano kung lumaki ka sa hirap ng buhay? Makakabangon ka pa ba? Alam mo, paring Ruel, etong kaibigan ko to, talagang gustong gusto kong tulungan to. Kaya ano, tignan mo yung looban nila. Yan, dyan siya nakatira. Tao po! Melvin! Oh, Boying! Napasal ka? Oy, Melvin! Si Ruel, may pakikilala ako sa'yo, bagong kaibigan natin. Melvin, kamusta? Okay Kamusta lang. mo? Ito si Ruel. Pre, Bro, si Melvin. Ruel, si Melvin. Ito kasi si Ruel, naghahanap ng kasama sa bahay. Syempre, mag-isa na lang din siya. Ikaw naisip ko, mag-isa ka na lang din. Pwede kayong magsama dalawa sa bahay. At least, pareho kayong maging magkaibigan. Kaibigan ko kayo pareho. okay sa akin yung kasi itong tirahan ko. Sira-sira na pag natutulog ako, pag halimbawa umuulan. Hindi na ako makatulog dahil sira-sira na, daming butas ng bubong. Sean. Oh, pauwi ka na ba? Hindi pa eh. Kaya nga pala, ito pala yung papagamit ko sa yung motor. Oh. Konting rin ko na lang. Ganda. Walang iwan. Pwede na yan. Ang condition Di na pa yan. Oh, basta Diba? gumagana yung motor, pwede na yan. Ano lang. Pwede ba itong gamitin sa paghahabal? Makapag-ipon na rin ako ng pera. Salamat pare ah. Hoy! Ba't tulala ka? Gusto kong yumaman. Gusto kong umahon sa hirap. Nagpapatawa ka ba, Melvin? Yumaman pa ang gusto mo? Tignan mo nga yung sarili mo. Hindi mo nga mapa-sustentuhan yung mga anak mo eh. Tapos yumaman pa gusto mo. Alam mo, huwag mong lokohin sarili mo. Ang mga mayayaman, yun ang yumayaman. Tayo mga mahihirap, makontento na tayo. Kung may makakain tayo sa araw-araw. Grabe ka naman magsalita. Malay mo naman. Masipag naman yan si Melvin eh. Malay natin. Pag may trabaho na yan, masinso. Matutupad yung pangarap niya. Bahala kayo dyan. Basta ako, ayaw ko makipaglokohan sa inyo. Tignan mo nga yung sarili mo. Hindi mo nga mapa-sustentuhan yung mga anak mo eh. Kasi mama pa gusto mo.
Hello? Na-receive nyo na yung pera ng pinadala ko? Oo. Sa susunod na araw, papadala ulit ako. Nag-ipon lang ako ng pera para pang negosyo. Nag-isip pa ako kung anong negosyo gagawin ko eh. Pero pag nakapag-negosyo ako, dito ko lang napapag-aralin si Kate. Sige. Ingat kayo dyan, sige. Hi, good afternoon po. Nandiyan po si Mel? Ayun po. Ayan. Boss, may naghahanap sa'yo. Malalim yata na iniisip mo. Oo. Dati, naalala ko pa. Wala akong makain. Nangangalakal lang. Halos isang araw hindi ako makain. Pero ngayon, ito na. Hawak ko na yung tagumpay ng buhay ko. Siguro nagsisimula pa lang ako dito. Pero pag-iiyan ko pa para sa aking pamilya. Sabi mo dati, namaliit lang kita. Hindi ko akalain, magiging ganun ang buhay mo. Tingnan mo, ang taas mo na ngayon, no? Nakaabot mo na yung mga pangarap mo. Wala yung posible. Matao mo yung tiyaga. Walang imposible sa mundo. Magtiwala ka lang sa sarili mo na balang araw, maaabot mo ang pangarap mong tagumpay. Lupit talaga ni Idol. Ano kayang sikreto nila? Kaya nila natapos ang Philippine Law. Balang araw, magagawa ko rin to. Sisiguraduhin kong tatapusin na to at aalamin ko kung ano ang sikreto. Saan ka papunta? Hindi ko nga din alam kung saan ako pupunta eh. Tara, sama ko muna sa amin. Kahit tayo. Oh, upo ka muna. Malaki naman ang bahay niyo. Basta. Feel at home. Papaluto ko lang muna to. Sige. Bakit kaya ang laki ng bahay nila? Aray! Ano to? Ano kaya to? Anong laman nito? Ba't nandito ito? Okay ka lang dyan? Okay Lapit na lang. maluto yun ha. Wait lang ha. Kanino to? Saan galing to? Hindi ko nga rin alam. Tara, buksan natin.
Guys! Luto ng pagkain! Ito na yata yung hinahanap natin. Ito na nga! Ano nga yun? Sa wakas, makukuha ko ng sekreto nila. Ito pala ang kanilang sekreto. Ang pinakamalupit at komportabling upuan. Bosmel Custom Seat. Sarap to'y biyahe, sigurado. Tatagal ako sa biyaheng ito. Nasaan na yung mga yun? Ha? Nandito lang sila kanina. Pero di bale, hindi ko naman sila kailangan eh. Nakuha ko na itong kailangan ko. Upuan na matibay at komportable. Bakit ganun? Bakit parang may kulang? Hindi lang itong hinahanap ko. Hindi lang to. Kahit pa naka-Bosmel Custom Seat na ako, kailangan ko ang aking mga kaibigan. Yung mga tunay na kaibigan na nakasuporta sa akin. Yung tunay na maaasahan sa oras ng kagipitan. Sila ang missing piece para mabuo ang adventure na to. Sa gitna ng ingay at gulo ng syudad, may isang kwento ng pagkakaibigan na dapat nating saksihan. Sa paglipas ng panahon ay meron talagang hindi inaasahang hindi pagkakaintindihan ng bawat isa. Ngunit ito ay manunumbalik at walang makakahadlang sa kanilang malalim na pagkakaibigan. Ano mga Paps, kamusta naman mga buhay-buhay natin? Sa akin Paps, okay lang ako. Araw-araw din nakakasumbay yun. Ako naman Paps, meron pa rin ako sa dati ko pa rin trabaho. Tapos pag walang overtime doon, gabi, bumabak pa ako sa angkas. Pala may iba nga pala tayo kasi di pa matagal na natin pinaplano yung rides. Ay, oo nga eh. Hindi matuloy-tuloy eh. Ako, nakapagsabi na ako sa misis ko. Ano ba, anong plano natin sa rides? Nakapagsabi na ba kayo sa mga pamilya niyo at trabaho? Sa akin kasi, nagsabi na ako, pero ulitin ko rin sa kanya. Anytime naman ako, hawak ko naman ang oras ko sa grab eh. Wala namang nagbabawal sa akin, wala naman akong boss. So, paano yan? Tuloy na tayo sa linggo ha. Tapos, magdala na rin ngayon ng ambag na pagkain para pagdating natin doon sa pupuntahan natin, makapag-set agad tayo ng kakainin. Oo, walang
hindi tutupad kasi alam niyo taon na din tayo hindi nakita. Sana matupad to. At tatampo talaga ako sa inyo, Brad, pag hindi nyo ako sinipot. Wala naman yung drawing natin, no? Oo. Wala lang drawing eh, wala yung kulay. Hello, Paps. Uy, Pops Oni. Saan ka? Dito ako sa mga pinsan ko, may emergency kasi. Kaya nga, Pops, pasensya na, hindi ako makakasama. Ah, yun lang. Eh si ano kaya? Pops Enan? Hindi ko rin Kasama sure, kaya? Pops, tawagan mo na lang. Ah, sige, tatawagan ko. Yun, may emergency pa siyang pinuntahan. Hello, Pops. Baka hindi ako makapunta. Ah, ganun ba? Grabe naman yan, pinag-usapan natin ng matagal yan eh. Pinagplanuhan natin ng mahabang panahon tapos hindi kayo pupunta. Family outing kasi Ano kami. yan? Labo nyo naman kausap. Pasensya ka na kasi biglaan lang Tawagan ko na lang namin. si Ron. Baka si Ron eh. Oo, baka sumama pa sa akin. Sige. Hello, Paps. Oh, pati ba naman ikaw? Ano ba naman yung mga dahilan nyo na yan? Ang haba ng pinag-usapan natin, ra-rides tayo, tas wala kayo. Pag ganyan eh, magkanya-kanya na lang tayo. Nahiliwak ni Manila ha. Napaya dito yung probinsya. Supli ang lang ng bigate. Tulimang gayam. Nag-upload pa, nabayag na din. Nag-upload din. Baka bumabati engagement na. Dati promo ni Boss Mil ha. Kasi digli yan ti pagtartarabakwak na ito ya. Makapanak man dyan eh. Naglaka lang. 500. Ayun na. Sakto, motor ko na perdi tugaw na. Mapanak man gayam dyan. Hindi na pa ako naghahanap ng mahiligan eh. Stay na muna dito sa ilalim ng puno. Ay, naku. Hirap pala ng puro biyaya ang inaatupag maghapon. Ayos to ah. May promo si Boss Mel. 500 lang na custom seats. Makapunta kaya dito. Saktong-sakto. Sira na yung upuan ko. Kanina pa ako paikot-ikot pero wala pa tigukin ah. Oras kaya ako nakapasukan. Ito, sakto. May deliver na ako papasig. Kakapasok lang. Uy, ano to? May promo si Boss Mel ngayon ah. 500 pesos. Maganda to, sakto. Pagpadaan ako ng Pasig. Dadaan na rin ako dito kay Boss Mel ang mapalitan na yung upuan ko. Diba? Yan. Hindi kaya tayo na tayo Boss Mel, tapos isimbahan ko nga lang. Ay, di yan. Sinig lang mo gaya. Marami kong tutugaw ko ito na pero tingnan lang. Uy, kumusta? Lahat yung nagdito. Ah, ako din. Oo, pares din. Tatanong din ako. Tara, kuya tayo. Ay! Ay! Kumusta? Nalagarin na kayo? Oo, Wala kayo! Oh! Sige na ako dahil! Sige na lang!
ba? Ang gagawin mo, igupin mo lang kasi yung katas, saka mo isubo. Bakit maalat? Ang laki pa, hindi ko kayang isubo ng buo. Ganyan talaga yan. Kaya mo yan, sige. Subo mo lang. Ay, malaki talaga. Yan, ganyan. Kakahiya naman, baka mabilaukan ako. May makakita pa, nakakahiya. Huwag kang mag-alala, tayo lang tao dito, huwag kang mahiya. Ang ganito gagawin mo, ha? Igupin mo yung katas, saka isubo mo ng buo. Yan ah, hinigop ko na, pero gano'n, ba't may buhok? Tas ang alat pa. Kinakaya mo yan. Okay. What's up mga Lods? Welcome back sa ating channel. Now in this video, akit na naman tayo ng bundok, no? At pupunta tayo sa Benguet. Ako si Rafi Rodriguez, isa akong content creator. Matagal na ako nagpa-vlog. Monetize na din ng YouTube and Facebook page ko. Kumikita naman kahit papaano, pachamba-chamba, kapag nagustuhan at pinanood ng tao videos ko, saka pa lang ako magkakaroon ng magandang kitaan. Sobrang struggle talaga, lalo na sa part ng mga taong akala mo sila yung unang susuporta sa'yo, pero sila pa yung mangda-down sa'yo. Ultimo, isang like or share man lang, pahirapan pa. Tapos sasabihin, nako, pasensya na, sobrang busy ko kasi. Tapos, mapapansin mo kahit ilang minutes pa lang noong nag-share sila ng mga kalokohang videos. O, di ba? Well, di talaga natin sila masisisi kasi hindi talaga lahat gusto yung content mo. Lalo na kung hindi mo lalagyan ng kaunting kalokohan. Ultimo girlfriend mo, siya pa yung unang hindi susuporta sa'yo dahil iba ang plano niya sa plano mo. Hindi ko din naman siya pwedeng sisihin kasi hindi niya nakikita yung direksyon na gusto mong tahakin sa direksyon na gusto niya. O ano? Anong plano mo? Anong oras na? Di mo ba ako ihahatid ngayon? Pasensya na, hindi kita mahatid kasi mag-vlog ako ngayon. Ano? Vlog na naman? Ano ba sabi ko sa'yo, di ba? Tigilan mo na yan. Wala ka mapapala dyan. Wala na nga tayo kumakain. Puro vlog ka pa. Ba't hindi ka pa kasi magtrabaho para may budget tayo? Tulad yan, imbis na may budget tayo, mas pinili ko pang umuwi sa amin. Unahin mo naman yung future natin. Wala ka bang plano sa atin dalawa? Ultimo girlfriend mo, nawawala na ng kumpiyansa sa ginagawa mo. Kung ano-anong content na nga ng ginagawa ko eh. Dito, naranasan ko sumayaw at kumanta kahit di naman talaga para sa akin. Magsalita sa public places kahit sobrang mahihayin ako before. Sumasali din ako sa mga contest tulad nito, yung content war ni Boss Mel. Win or lose lang, walang problema. Alam ko kasi malaking bagay ito for me to grow as a content creator. And I look on that positively kasi naging masaya naman ako para sa sarili ko na nagawa ko yung bagay na nakapagpasaya sa akin. Ang paggawa ng video ang pinakagusto ko because I'm not just doing videos for others but for myself. Isang paraan ko na din ito para magkaroon ng good memories na pagtanda ko ay may mga alaala ko na pwede kong balikan at ipakita sa mga susunod nating henerasyon. Ang mga magagandang tanawin, punot mga halaman, at pati mga hayop na balang araw, hindi na natin basta makikita. Hanggang sa iniwan na nga talaga ako ng girlfriend ko dahil di na makapaghintay. Pwede ba? Wag mo na akong tatawagan. Mag-vlog ka na lang. Wala na tayo. Sir Rafi, sobrang thank you talaga din sa vlog na ginawa mo. It's a big help for us na small business owner dahil sa'yo, lumaki yung sales namin and now, we're opening our second branch. Anyway, ipapadala ko sana yung munting nakayanan ko para sa'yo. I hope it will go a long way as well. At ito na nga, yung natanggap kong pera mga Lods ay ginamit ko pang upgrade ng mga gamit ko sa pag-vlog. From phone to camera. Sobrang level up talaga nangyari. Sa tuloy-tuloy na pag-vlog ko, may nakakakilala na sa akin sa labas at madami na din na nag-o-offer sa akin na magpagawa ng mga videos. And from there, sobrang bounce back talaga. Dumami na din ang followers ko and stable na din ang kita ko sa pag-vlog. Bukod sa monetized channel na ako, meron na din ako mga sponsors. At ayun na nga, bumalik din sa akin ng girlfriend ko nung naging okay na ako financially. Dahil sa pag-vlog, hindi ko na malayan, ang dami ko pala talagang friends. Kaya kayo mga Lods, tuloy-tuloy lang sa paggawa, huwag kayong susuko, tuloy lang sa pangarap ninyo. Kung sa tingin mo mabilis makarating sa itaas ang iba, tandaan mo deserve nila yon dahil pinaghirapan nila yan. It's a matter of hard work and perseverance. Samahan mo ng consistency sa lahat ng ginagawa mo. Panigurado, mararating mo din ang mga pangarap mo. Maniwala ka, kasi I've been there, done that.
Ay, sir, panaban mo ko talaga. Idol, Ano pangalan mo? Golden Boy po. Opo. Thank you Golden Ilan, sir? Isa lang para dito. Kasi magko-content na ka. Alam mo, nakpan na. Number 1 mo ko ng fans. Talaga? Tulang ko. Tapos yung parata ko nanonood ng live mo. Naku, ang galing mo talaga. Tsaka yung mga video mo. Ang galing mo doon, idol. Thank you, Lance. Ano, sir? Idol, pwede bang collab tayo minsan? Sige, ano ba Kasi, gagawin? kahit ano lang, kasi karamihan ng mga ko sa balik ko. Pero pag ikaw ang kasama ko, hindi balik yung gagawin natin. Sige. Ostrich yung itlog sa ostrich yung Sige, ganito na lang gawin natin. How to eat manok for the first time? Pasigupin mo kasi yung katas. Ang alat! Ang alat naman! Kinakaya mo yan. Okay. Paano ba kainin to? Madali lang yan. Ano ba? Ang gagawin mo, igupin mo lang kasi yung katas, saka mo isubo. Higop ko na, pero ba't gano'n? Ba't may buhok? Tapos ang alat pa. Ako ba? Natural talaga yan. Ang alat talaga eh! Kuya, meron ka bang suka dyan? Naalatan eh. Suka? Meron po. Suka na lang ako. Salamat po. Thank you thank you. Sige po, idol. Alis na ako. Minsan ha. Thank you po. Huwag mo kakalimutan ha. Opo. Check mo na lang yung upload nila. Sayang wala akong dala sila ko para dito sana. Sige, selfie tayo. Thank you talaga. Sama-sama. Hindi ko lang ulan eh. 1, 2, 3. Ay! Saan ba hindi pa nakukuha? Ano ka ba? Before, I had a very high dream. I wanted to be the leader of this world so I can help many people. I also dreamed of becoming a doctor so I can save many lives. And lastly, I wanted to become a writer to inspire many people, to achieve their dreams and to find hope in God and even in their life. But now, I don't know what happened. I lost everything. Like my motivation, my energy to continue on fighting, my will and reason to keep on writing, and now I'm a lost soul. I don't know anymore what I wanted to do in my journey, if I will still reach my destination or not. Because at this moment, everything that I see and face drains me out. But then, I found hope. I suddenly realized that everything that happened has a reason. I realized life is an endless journey. There is many roads to take. It is a roller coaster ride of emotions that will dive by in your road trip to the place that you want to go. But it's not an easy road because there might be circumstances that will surprise you in a blink of an eye. But don't stop just because of that, because it will make your journey a worthy and joyful trip. So when you see a smooth road and take that road instead, you'll feel happy because there are no rocks, and it will be easy for you to find the destination of your dreams. You'll realize that your journey is not worthy, because your soul is telling you that you take the road most traveled by and not the road less traveled by. It's like you're just a driver with no love of its work. But then that's how life is. It can lead you to many ways of situation and choices. For sometimes it could make you lose your direction. But everything happens for a reason. Sometimes a reason we cannot understand, but how those things happen in our journey. But we should keep on driving and enjoy your trip. You need to trust your instincts even if your brain or heart tells you not to. And when you start riding again, you know what to do. Because you have learned from the wrong choices you have made. And when you face a rough one, you will not get discouraged and turn back to the easy road again. Since it will make every step of your journey a beautiful one, just how like it feels when you tasted the sweetest candy you have ever tasted in your whole life. It's okay to be upset because it's really hard to take the road less traveled by. But don't give up
on that journey and accept it as a challenge. Use it as your motivation to drive and work harder. For every struggles and challenges, accept it as if those are one of your rewards before you came to your final destination. These struggles are just a test to see how you really love your work and your journey. And even if the sky is sad and blue as you are, don't let the negativity come into your heart. So before that happens, see the beauty in that ugly situation. You can scream because of your fear or happiness. Feel the sadness and cry a river, but don't let the sadness invade your soul completely. Build a bridge and start riding in until the darkness could no longer reach for your soul. Because when you finally see the light, the monster will be the one to give up because he already knows that he has no chance of winning. Then I realized also, in every journey of someone's life, we have an angel of our own. It is the light that we're seeing every day. The sun that still shines even though the rain starts to fall. The moon that glimmers and shines the brightest than the stars even in the darkest hours of night. And every person by our side during sunny days and dark cold days. So be patient and always be understanding. On traveling to the destination of your dreams, sometimes the best thing you can do is to stand strong and keep walking. Smile, even if the world is trying to tear you down apart. Because happiness is a choice we make itself. And every situation that we face is caused by the choice we made. Love and enjoy every moment that we have, even if it's bad or not. Beautiful or ugly, sweet or bitter, dark or sunny, it doesn't matter because every situation is a gift and special treasure in your lifetime. And choose what your soul desires for every decision we make. We will have no regrets. Live our lives to the fullest. Enjoy it as if you were playing a game. And don't let the childish heart die. Sometimes, the smallest things matters the most and could make us the happiest more than the biggest. And lastly, always see the light in every darkness. Always feel the happy, rhythm and the music even if the CD gets too damaged to be played. Until the day comes that we come to our final destination, the destination where you really want to. One day you will be looking back to the old days of your journey, how far you have come, and just laugh it off because of how silly you were in sad moments. So just smile, be courageous. Life is a show, so just enjoy it. In the end, we are drivers of our own journey. Courageous person, everything need to have a smile on its face. Rest assured, this is not just the end. Ako nga pala si Obeski Motovlog bilang Robert. Ako naman si JT Motovlog bilang Jing. Ako naman si Troy Motovlog bilang Troy. At ako naman si RJ na sumulat ng kwento. At ito ang aming entry para sa Bosmel Custom Seats Content War Season 2! Hanip na yan. Bad trip na ako nito ah. Malilate na ako nito. Makapag-book nga lang ng rider. Grabe, anong oras na? Wala pa rin akong buo. Bayaran pa naman ng mga bills ko. May pumasok. Okay, tawagan ko na si customer. Hello sir, magandang hapon po. Si Jade po ito, yung rider niyo po. On the way na po ako sir, mga 5 minutes. Okay sir, pwede ba makarequest sir? Makibilis-bilisan lang ng konti kasi malilate na ako sa trabaho ko. Apo, pantay na lang po ako sir, maraming salamat po. Salamat sir. Yun, sa wakas nagkabuking din.
Alright, tara, pigapit natin to. Sir, ako po yung rider nyo. Biglan sila, hindi ka nag-awit ka. Sir, pakibilis-bilisan lang ng konti ha, kasi malilate na ako. Sige sir, ako bahala sa iyo. Mas marami akong alam na daan, ako bahala sa iyo. Let's go. Grabe, hindi ako na late ha. Oo naman sir, sabi ko naman sa'yo, di ba? Kabisado ko lahat ng daan dito. Kapatid ko sir, ang lambot ng upuan mo, ang gandang upuan ha. Nagawang Bosmel custom seat yan, kaya komportable talaga. Ah, ganun ba sir? Pwede ba ikaw na lang sir ibook ko araw-araw kasi hindi ako na late sa'yo. Walang problema yun sir, basta idaan lang natin sa application. Ah, okay sir, maraming salamat ha. Ano, una na ako sa'yo, pasok na ako. Sir, maraming salamat po. Ingat po. Galing mo mag-drive sir ha. Hindi ako na late ha. Ito yung bayad ko sir. Sir, ang laki naman ito sir. Pinasobrahan ko talaga yan. Kasi tatakutan na kita. Inaamoy ako sa yung mabaho eh. Hindi ka nga ng pabango mo para bumango-bango ka naman. Gawin mo yung sinabi ko ha. At hindi, papalitan na kita. Sige po sir, bibili na po ako. Pasensya na po. Bad trip naman ha. Saan na kaya si Jade? Hindi ko mabo kanina pa. Nakaka-bad trip naman. Malilate na ako eh. Teka nga, makapag-book na nga lang ng iba. Nasaan na kaya yung rider na binook ko? Tagal naman, malilate na ako. Diba naman yan, sir? Bakit ngayon ka lang? Saan ka ba galing? Malilate na ako eh. Sir, pasensya na po. Matraffic po eh. Matraffic? Nakamotor ka, matraffic? Paano matraffic? Ano yan, 4 wheels? Sige na, bilisan na lang natin. Ba yan, sir? Late ako. Tigas pa ng upuan mo. Ano yung helmet mo at yung bayad? Ano ba yan? Di ko na naman mabog si Jay. Dapat pala, di ko na binigyan ng tip yung kahapon. Baka pinang-inom lang yun. Makapag-book na nga lang ng iba. Ikaw na naman? Nung oras na naman ako makakauwi nito? Sir, pasensya na po. Pinagawa po kasi yung upuan ko eh. Lambot na nga po dyan, no? O, talaga ba? O, tara na, bago pa tayo gabihin. Sir, mukhang bad trip ka na naman ah. Oo eh, hindi ko na mabook yung rider ko. Anong pangalan sir? Baka kilala ko. Si Jane. Pagkali sir, tatabi ako. Sir, yan ba yung pulang motor? Oo. Mukhang puyat sir. Mukhang hindi naliligo. Oo, yun nga. Bakit? Nasaan na ba yun? Nag-resign na ba yun? Ano ba nabalitaan sa Facebook sir? May nanatagpo ang rider, tatabing kalsada na wala ng buhay. Ulat nga po ako sir eh. Jade pala. Teka, may picture ka ba? Pwede makita? Ito sir. Sabi ng medic, overfatigue daw po. Ito ng mga tropa, ilang araw daw ginawi sa kanila yun. Lagi daw nalilipasan ng gutom yun. Kaya, ayun, may nangyari. Kawawa nga eh, nasipag pa naman yun. Dito na lang ako, sir. Ay, bibilihin pa pala ako. Sigurado po kayo sir, dito na lang kayo. Naamoy ako sa yung
Kaya, bumili ka nga ng pabango para bumango-bango ka naman. Gawin mo yung sinabi ko, ha? Hindi, papalitan na kita. Sa mundong nakalimutan na ang pantay-pantay na pagtingin, madalas itsura, estado sa buhay at trabaho ang batayan ng respeto. Katulad ng ating masisipag na tagapagkatid na madalas biktima ng panloloko at diskriminasyon sa kanilang trabaho. Mga tagahatid na minsan inuunang pagsilbihan ng ibang tao bago ang sarili. Hindi uuwi, hindi magpapahinga para lang may mauwi sa pamilya. Sila ang bayani ng kalsada na dapat natin irespeto, pakahalagahan at pasalamatan. Hoy! Ano ka na, Joven, ha? Ano nga ba rito? Sarado po kasi yung isang pasugalan. Pare, yung anak mo, parang nagiging tambay ng sugalan, ha? Yun ako. Malapit ko na rin mabili yung gusto ko. Pambihira ka namang ulan ka, ngayon ka pa bumaksak ng napakalakas. Kailangan ko pa naman bumili ng gamot ng asawa ko. Hindi ka man lang nakisama, oh. Ay anak, kamusta naman yung paghinga ni mama mo? Nagbago na ba? Nahihirapan pa nga rin puminga si mama. Papa, nga pala, 2 linggo na po nag-start yung klase. Di mo pa rin po ba ako bibilan ng mga gamit sa school? Para makapasok na rin po ako. Ano naman anak? Ano pa rin ba iniisip mo? Ano ba unahin ko? Yung gamot ng mama mo o yung mga gamit mo sa school? Sabi ko naman sa'yo, pwede naman natin gawin yan. Eh, ito na nga, nahihirapan na ako magagilap ng trabaho. Kung hindi lang sana butas ang upuan ng motor ko. Di sana, napagsabay-sabay ko yan. Alam mo ba, hindi ko iniisip yung pag-aaral mo. Hindi pa na rin ako, ah. Wait, magsasayang muna ako. Ay, ako, sasaligo na ako ng isang kaya pwede makahiram ng pera. Hoy, Ben! Siyempre. Ano balita? Tagal lang kitang hindi nakita ng bumiyahe na nga pala. Lagi ba ka naman trabaho? Bumiyahe ko nung nakarampa eh. Basang-basa yung pit ko. Alam mo naman ako pre, wala naman ako makukuha ng pambili. Pupuan. Eh, yung asawa ko, di ba, may sakit. Tapos, doon ako siyempre, pambili ng gamot niya. Kesa naman unay ko yung upuan. Ganun ba? Eh, gusto mo, biyahe mo muna yung ano ko, sa akong motor. May motor ka pa isa? Oh, 500 boundary. Mahal naman nung pre, kikita pa ba ako nun? Sisipagan mo, pare. Ganun talaga labanan. Eh kasi wala akong kitain. Sige pre, sagayin ko na lang yun. 500? Oo. Ang ulo na. Nagugulo na. 5-5 lang. 5-5 lang. Oh, 5! Tara! May isa kang Malboro dyan? Ay, yung gusto yung ano ko, Malboro. Wala na ako sigarilyo dito. Ay ate, ako na lang po yung bibili. Ha? Ako na lang po yung bibili. O sige, bili mo ako kasi kailangan mag-yosi. Ako na lang po yung sukli ah. O sige, basta dalan mo ha. Hoy! Ano ka na, Joven, ha? Ano nga ba rito? Sarado po kasi yung isang pasugalan. Ano yun? Bawal ba na dito? Sinama mo rito? Hindi. Para ba, ano nga, pagkalit sa sandal, baka may bariya. Wala akong bariya! Patay lang lang, walang bariya. May 20 pa ako sa'yo, ha? Wala akong bariya rito! Laro kayo, wala kayong ano. Ako na lang, kuya, ako na lang po yung magpapabariya. Oh, ito sige. Ano lang daw. Wala, meron. Sabay mo na rin to. Oh, sabay mo na lang to. May barya na kami lahat. Bumili ka na rin ng candy mo ha. Sige pa. Sige pa. Hey! Mic check. Check. $10. Thank you. Malapit ko na rin mabili yung gusto ko. Sa hirap buhay, dumidiskarte. Palagi na lang laman ng kalye. Tulog to sa umaga, gising to sa gabi. Di mo ko masisisi, ganito ko lumaki. Hoy! Pare! Pre, malinis na itong motor mo ha. Ha? Malinis na itong motor mo. Salamat pre ha. Sige, okay na yan. Ano? Malakas ba? Sakto lang, kahit pa paano kumita ng 300. Boundary. Saan ka punta niyan? Uwi na ako pre, siyempre. Abantayan ko Ay, pa yan ako. pare. Yung anak mo, parang nagiging tambay ng sugalan, ha? Yun ako? Oh, babae.
Hindi pinababantayan ko naman araw-araw sa bahay, tsaka... Hindi! Naglalaro kami noong nakaraan nila kabigote eh. Nandun eh. Ang tagal nakatambay ron eh. Sigurado ka? Oo. Hindi ko ba nakakausap? Hindi kasi maaga ako umalis, di ba? Tulog pa siya pagka umalis ako eh. Nandun eh. Nagpapalit pa nga eh. Siya pa nagpresenta eh. Ganun ba? Sige pre, uwi na ako. Oo, sige ha. Ano ka ba naman anak? Wala na nga tayong pera kung ano nung pa pinagagawa mo sa buhay mo. Imbis na makatulong ka sa akin eh. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang aalis dito? Bantayan mo yung mama mo. Alam mo siguro hindi makakarating sa akin lahat ng mga pinagagawa mo. Wala ka na nga pera. Magsusugal ka pa. Dami-dami natin kang problema eh. Tatagdagan mo pa. Hindi solusyon yung pagsusugal. Akala mo ba mananalo ka dyan sa sugal na yan? Wala bang nananalo dyan sa sugal? Kahit sino naging manunugal, lalong naghihirap ang buhay. Gusto mo mangyari lalo sa atin yan? Isa pang beses na may magsabi sa akin na nakita ka sa sugalan. Hindi lang ito matitigman mo sa akin. Bili nga noodles, saka kalahating kilong bigas. Joven, ba't di na pupunta anak mo dito? Anak ko? Oo. Wala tuloy kayo mautusan. Mautusan? Sila, hindi ko na pinapupunta rito eh. Wala bang tao rito? Wala. Ay, Joven! Pero pala naiwan yung anak mo dito. Ang tagal na. Ay, Joven, kaya. Hindi nga, isang na lang kataya mo. Yandy! Tawarin mo ako, anak. Hindi ko alam na ako, tinutulungan mo pala ako para mahirapan sa pamilya na to. Tawarin mo talaga ako, anak. Hindi ko talaga alam. Gumagawa ka pala ng paraan para mabili yung mga bagay na hindi ko kaya bilhin. Ang buhay ay puro kabiguan at kahirapan. Kailangan mong tibayan. Ako nga pala si Don at ito ang kwento ko. Anak, pupunta na tayo sa iyo. Ito lang yung baon sa'yo ha. Pasensya mo na at wala tayong takong nalaga. Okay lang po, Tay. Kaya mo, pag nakapasok si tatay ng trabaho, hindi lang naman. Pagkakasya ko na ng puto, Tay. Sige, pagbutihin mo sa pag-aaral ha. Opo. Kaya ako makakahanap ng trabaho nito. Hello pare. Oh. Baka may alam kang trabaho, pwede kong mapasukan. Kuskus ko lang sa araw-araw. Oo pare, kailangan ko ng trabaho eh. Kahit ano, gusto mo yung mapasukan. Kailangan ko ng pera eh. Pahit ka po, sige. Oo pare, kailangan lang talaga ng pera. Pare, kamusta? Ikaw ba, kamusta? Ito, kailangan ko ng trabaho pare. Baka may mail kumanda ka. Handa ka bang gawin yung trabaho?
pera pare. Sige pare. Go. Bago rin mo. Sir, magandang hapon po. Okay ba yan? Mapagkakatiwalaan din ko. Nakapang ka ba? Sige. Gusto ko yung bata ko. Ano kasi? Wala mong trabaho. 10 milyon. Dali mo kay Congressman Malyari sa Makati. Okay sir. Alis na. Tanggap ka na talaga. Congrats. Wala. May isa sana akong papatrabaho sa inyong dalawa eh. Ako dito. Go. Iisa lang pabor. Ano yun? Go. Hindi ko na kaya. Bakit? Para sa mga lang. Sige. Marami ka na rin namang naiambag sa akin. Kita mo to? Ano yan, Go? Chosito ng motor sa isa sa warehouse ko. Dati itong motor ng tauhan ko, pero sa'yo na lang. Bilang bayad ko sila at masasalamat ko sa mga ginawa mo sa akin. Talaga, Go? Pero siguraduhin mong hindi mo kailangan naglag sa mga katiwalian. Makasahan niyo, Go. Maraming salamat dito, Go. Malaking tulong to sa akin. Lalo sana ako. Bagong buhay ka na. Ako masyadong huli na. Kaya papanagot ako na to. Salamat ko rin, Go. Tutuloy na po ako. Panginoon, patawarin niyo po sana ako sa mga kasalanan na aking nagawa. Maruming trabaho ay aking pinasok para lamang matustusan at masuportahan ang aking anak. Tay, kanino po to? Sa atin po na. Atas ko ng pagkirang ng tatay. Ayos po to, tay, ha? Oo. May pangatid sundo ka na po sa akin. Tama. Kaya lahat, dapat bago ko pa mag-aaral na. Buhat mo lahat ng mga kailangan mo. O, tara na, sabay na. Makaalis na tayo. At ngayon masaya na kaming namumuhay kasama ang aking anak. Tay, parang basa yung pet ko, tay, ha? Talaga? Baka dahil siguro dito na. Ay, pulik na eh. Wala pa yung mapapayos sa neto eh. Baka may alam pa dito mapapagawa. Meron ako, tay, nakita ko sikat sa social media. Talaga? Yung Saan shop yun? nila, Boss May ng pangalan. Talaga? Mapuntahan nga yan para mapayos na natin ito. Parang pasapit ko. Oo nga, sugali na. Tara, pasok na tayo. Papunta ko na tayo na. Guys, di ko talaga makakalimutan yung biyahe ko ng isang araw.
Alin yung chinat mo sa akin na nasiraan ka ng motor? Tapos may matandang babae na nagmagandang loob sa'yo? Oo, pre. Iyon na yata ang pinaka-pet malong road trip sa lahat ng pet malong road trip na naranasan ko sa buong buhay ko. Sana makabalik ulit ako dun. Tapos sasadyain ko na sirain yung motor ko. Oo, kopi nyo. Saan nga ulit yung pinuntahan mo na yan? Palayan, Batangas, pre. Grabe, layo oh. Nakamotor ka lang? Oo naman. Smash ang gamit ko, bakit? Ang sakit sa wet box nun. Kaya nga eh. Ako alam nyo na pumunta ako ng San Pablo, Laguna. Smash din gamit ko nun ha. Sabi ko sa sarili ko, ito na ang una at huling beses na magmomotor ako papunta doon. Wala niya. Sobrang sakit ng balakang ko. Nakakapagod, grabe. Baka mahinang klase upuan mo. Paano mahinang klase? Nasa upuan kasi yan. Yung sa akin, customize yun. Ah, anong Minatuklasan akong store, dyan lang sa Putatan. Boss Mel Custom Seats. Oh, astig to. Magaan, komportable, at napaka-elegante. Kaya tiyak na magiging maginhawa ang iyong biyahe. Higit sa lahat, matibay kahit maarawan. Kapag maulan naman, hindi ka mag-aalala kasi stay put lang ang tumbong mo sa upuan. Gawing mas komportable ang bawat biyahe, kasama ang seat cover na ito. Kaya sit back, relax, and enjoy the ride. Boss Mel Custom Seats. Hani pa, nailabas mo lahat sa sistema mo yon? Gago. Okay, exit na. Okay, exit na. Oh, tara na. Oh, tara na. Exit na, nagmura na. Scooter yung sa akin eh. Pwede kaya yun? Oo naman, kahit anong motor. May page sila, search nyo, Boss Mel. Oh, ayan oh. Marami na nga silang branches eh. Kaya sureball na quality mga produkto nila. Oo nga no. Uy, ako rin gusto ko magpa-customize. Eh syempre ako din. Punta tayo sa store nila, samahan ko kayo. Oh, sige, bukas? Oh, sige, bukas. Anong oras? Anong oras ba bukas nila? 9 AM to 7 PM schedule na nakalagay dito sa page. Well, anong meron dito? Tatlong magkakaibigan na nangangailangan ng pinakakomportable at pinakastig na upuan ng motor at scooter. Ikaw ba si Boss Mel? Tama ka, iho. At ipinapangako ko sa inyo na gagawin kong mas komportable at sisiguraduhin ko na you will always ride in style. Sali ako dyan. Oo naman, lahat kayo kasali. Scooter ba sa'yo? Anong gusto mo, yung may built-in na bubong para hindi ka na mainitan? Pero syempre, joke lang yon. Tama ba yung pagkarinig ko? Hindi, malabo yata yun. Ang layo nun eh. Bebe! Isusungal-ngal ko sa mukha mo yan. Daming lugar na pagtatambulan, dito pa sa may nag-uusap. Pepe. Bebe, ikaw ba yan? Is it just beginner's luck? Maybe if it's time for us, we've gotta take it, take the chance to make it now. Let the love begin, let the light come shining in. Pepe! Who knows where? Hoy, Pepe! Pepe! Hoy, Pepe! Hayaan mo na sila, baka may gagawin. Oo nga naman. Teka, ba't mo nga ba tinatawag si Pepe? Eh, nakalimutan lang naman niya yung helmet niya. Ayos, no? Ay. Yun lang. Lisensya mo? Bakit po? Anong bakit eh? Wala kang helmet.
Ay, Chief, may helmet po ako. Nakalimutan ko Ayun lang. sinasabi ko sa inyo eh. Puro kayo si Kalimot. Malapit lang naman kami, Chief. Diyan lang naman sa pagliko. Kahit sa ang liko-liko pa yan, wala akong helmet. Lisensya mo. Ay, kiusap lang naman po eh. Lisensya mo. So, ito na.